protocol plates, pupuntahan ko lang po yung Kongreso kasi doon po nakatutok yung bill. Kasama natin si Navotas Representative Toby Tiangco. Sir, live kayo sa RMNDZ XL Manila, si Radyo Man Lourdes. Yes, Lourdes, magandang hapon sa inyo. Paglilinaw lamang po, itong inyong panukala ay protocol plates number 8 lamang, hindi sa kabuuan. Hindi po, sa House of Representatives lang po yan. Mm-mm. At number 1, papaliwanag ko, Opo. pinail ko na po yan noong 17th Congress noong 2016. Okay? Tapos, wala naman nangyari noon, hindi nga dininigyan sa committee eh. So, hindi na ako nag-file ulit. Ngayon, nung isang araw, nag-file si Majority Leader Sandro Marcos ng no work, no pay. So, naisip ko kung talagang gusto namin ng reforma o simulan namin sa no work, no pay, isama na rin yung bawal yung 8 plaka, di ba? Kasi for the record, ako, naging congressman ako ever since 2010, never ko ginamit yung 8 ng plaka kahit isang araw. Kasi sa tingin ko, hindi naman dapat iba yung hindi dapat iba yung tingin ng mga traffic enforcers doon sa kotse ng congressman sa ibang mamamayan. Dapat pantay-pantay pagdating sa kalsada. Actually, Sir Toby, ang yabang ba ng dating? Pag naka-protocol ka? Never ko ginamit yung akin. Oo. Sir Toby, paglilinaw din lang, no? Sa panukala, hindi babawiin yung mga meron ng protocol plate na number 8. Hindi, babawiin. Wala na pwedeng gumamit. Okay. Wala na pwedeng gumamit. Pag naging batas yan, lahat ng existing, babawiin. So wala na talagang dapat makitang 8 plaka sa kalsada. Sir Toby, bakit sa Kongreso lang? Ba't 8 lang? Ay, simulan muna namin doon sa amin, di ba? Mahirap naman unahin namin yung iba. Di ba? Kaya napakita muna namin na kami, kung ano man yung pribilehyung yun, willing kaming i-give up yun, di ba? Ano po ang inyong... Yes. Siyempre tatanungin niya, anong rason mo, Representative Toby, na gawin ito? Ano ba yung mga nakuha niyong data, sir, doon sa mga gumagamit ng protocol number 8? Hindi, para lang sa akin, para lang sa akin ever since before, wala talagang dapat na pribilehyo yung congressman pagdating doon sa kalsada, number 1. No? Number 2, dapat pantay-pantay pagdating sa kalsada. So kung yung ordinaryong mamamayan ay may color coding, dapat kami may color coding din. Diba? Pangit kasing tingnan na may ganong pribilehyo at pang-5 term ko na maging congressman ngayon, never ko naman ginamit yung 8 plaka ko. Nagampanan ko naman yung trabaho ko. So, hindi kailangan, di ba? Masamang senyales, di ba? Opo. Sir, kung baka sabihin ho ng ating mga kababayan, so, hindi ho kayo makakakuha ng suporta. Sa tingin niyo ho ba kayo susuportahan ho dito, Sir Toby? Yan, dami ho nakikinabang sa number 8 niya, pati asawa, pati anak. Pati kabit. Diba? Ibig sabihin, dapat sa congressman lang. I mean, if ever ginagamit for official use only yan, di ba? Opo. Kung saan na nga napupunta. Titignan natin, doon natin malalaman kung talagang gusto na reforma, di ba? Kasi kung payag naman kami na, kung mapasa naman yung no work, no pay, so ibig sabihin, payag kami na pareho kami ng ibang mga regular na mga empleyado na pag hindi pumasok sa trabaho, walang sweldo. O ano naman problema dito? Bakit naman ayaw natin i-give up ito, di ba? Okay. Puntahan ko na po yung no work, no pay. No? Ang dami hong sumang-ayon dito. Halos buong Pilipinas, yung mga manggagawa. Alam niyo naman po yung buhay ng manggagawa. Ano po? No work, no pay talaga yan. Ano po ang inyong stand dito? Sabi niyo, mas maganda ito. Pero tingin niyo ho ba kakagatin to ng mga mambabatas? Majority leader ang nag-file, di ba? So, ibig sabihin, siyempre, kung majority leader ang nag-file, kaya niyang ipasa yan. Di ba? Kaya nga, ang una kong ginawa, nag-co-author ako dyan. Opo. Nung araw na pinasa, nag-request ako ng co-authorship dahil kailangan yan. Di ba, pag may priority bills, majority leader ang nagtulak nun eh. Oo. So, tingin ko, may pag-asa. Hindi pwedeng yun ang bill ng majority leader tapos hindi ipapasa. So, sa tingin ko, may ipapasa yan. Pero sir, ang sabi ko, isabay na rin yung plaka. Pero sir, suntok sa buwan daw po to, sir eh. Baka maraming...
I mean, majority leader ang nag-file. Ibang usapan yun pag majority leader ang nag-file. Okay. Sir, ano po ang inyong mensahe sa ating mga kababayan? Napakaganda po ng mga panukalang ito. Hindi, wala sa mga kababayan. Wala naman akong masasabi. Doon sa mga kasamahan natin sa Kongreso, siguro doon dapat magpakita kami na willing kami magkaroon ng changes doon sa Kongreso. Kasi alam ko naman na ito yung kinakailangan natin para makita na pantay-pantay tayong lahat at walang pribilehyo. At yun ay serbisyo, hindi pribilehyo. Oh, sir, I don't know kung pwede lang ho kayo mag-react no regarding sa suspension ng isa po ninyong kasamang mambabatas. Ito ba'y nararapat? Kasi yung ibang kongresista, hindi po ito sinang-ayunan. Hindi, kasi ang problema ko dun sa, of course, admittedly, meron siyang mga nasabi na hindi dapat sabihin, no, lalo na yung pagrespeto natin dun sa mga yumao na, di ba? Opo. Doon sa mga nasabi niya sa yumao naming kasamahan na si Congressman Acop, hindi ako pabor doon. Okay? Yung mga nasabi niya naman na pwede siyang filean ng cyber libel, nag-file na naman ng cyber libel laban sa kanya, no? So, pero ang pinakamahalaga sa akin doon is yung hindi talaga ako sang-ayon is yung yumao na may sabihin ka pa, di ba? Kasi ano yun basic respect natin yung mga Pilipino yun, di ba? Okay. Ngayon, pagdating naman doon sa ibang mga kanyang pronouncement, Tama. Aside from those na hindi sakop ng cyber libel, sa tingin ko, sakop naman yun ng freedom of speech, no? So, yun ang stand ko doon sa bagay na yon. At siguro, kung titignan natin yung history ni Congressman Kiko Barsaga, nagsimula siya magsalita laban. Ang simulang criticism niya nung siya ay humiwalay sa majority was criticism niya doon sa corruption noong panahon ni former Speaker Martin Romualdez, diba? So, pagdating naman sa bagay na yon, hindi naman natin siya pwedeng sabihin may kasalanan dahil alam naman natin na may corruption talaga. Opo. So, siguro, baka hindi lang niya na-handle ng mabuting mga emosyon niya pagdating doon sa bagay na yon, no? But with regards doon sa supposed bribery sa ibang mga siguro dapat yun hindi niya sinabi kung wala naman siyang ebidensya, di ba? Pero Representative, dapat ba o hindi na masuspend sa opinion po ninyo? Kung ako dapat winarningan na lang siya na huwag nang Gawin yun, no? Oo. At kung ako naman siya, dapat nag-apologize na lang siya lalo na doon sa nakita naman niyang mali siya, no? Katulad kung ako siya, dapat nag-apologize siya doon sa pagbanggit sa namatay na naming kasamahan. Dapat yung nabanggit niya laban sa mga ibang miyembro na supposedly inakusahan na binigyan ng bribe o tumanggap ng bribe kung wala naman siyang ebidensya, di ba? Yun ang point ko. Pero yung kanyang mga sinasabi na pagpupuna doon sa tingin niyang hindi tama na mga polisiya o yung walang nangyayari sa issue ng corruption, sa tingin ko, karapatan naman niya yun. Opo. Yung isang mambabatas po na humihingi ng 6 na buwan na bakasyon, ito ba'y okay lang po sa inyo bilang mambabatas? Tingnan natin. Ayoko muna mag-comment sa bagay na yun. Opo. Sir, maraming salamat. Thank you po. Mabuhay po kayo. Okay. DZ